Mahalaga na nga ba ang kasal para matawag kayong mag-asawa? O pwede ba kayong tawaging mag-asawa kahit hindi pa kayo kasal? Ano sa tingin mo, kailangan ba talagang may papel, may pirma, may singsing bago masabing kayo'y tunay na mag-asawa? Kasi kung tatanungin mo marami, sasabihin nila oo naman, kailangan ng kasal dahil legal? Yon, may basbas ng simbahan at siguradong legal ang mga anak. Totoo naman. Pero ito ang mas malalim na tanong. Kung wala kayong hawak na marriage contract, ibig sabihin ba nun, hindi na kayo tunay na mag-asawa? Dito na papasok yung mas masakit na katotohanan. Ang kasal ay papel lang. Papel na nagbibigay ng legalidad. Pero ang tunay na pag-aasawa hindi nakabase sa papel. Nasa sumpaan nyo, nasa paninindigan na magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Nasa responsibilidad at sa pagmamahal na pinili nyong ibigay sa isa't isa. Balikan natin ang mga sinaunang tao lalo na sa Biblia. Meron ba silang engrandeng kasalan? Wala, di ba? Pero matatawag. Silang mag-asawa kasi nangako. Sila sa Diyos na magsasama habang buhay. Kaya tanong ko sa iyo, ano ba talaga ang mas matimbang? Ang papel o ang pangako? Kung iisipin mo, maraming kasal nga na legal. May kontrata, may larawan sa altar, pero hindi nagtagumpay ang pagsasama. At meron namang magkapareha na walang kasal sa papel pero mas matatag, mas buo ang respeto, at mas totoo ang pagmamahalan. Kaya ikaw, saan ka papanig, sa papel ba o sa paninindigan? Dahil essay huli, nasa tao pa rin naman yan. Oo, mahalaga. Ang kasal para sa kaayusan at pagkilala ng lipunan, pero tandaan mo, hindi papel ang magpapatibay sa relasyon, kundi yung katapatan, respeto, pagmamahal at pananampalataya sa Diyos na nagbuklod sa inyo.